Kumusta na? Bakit nga ba kahit gaano kasipag ang mga Pilipino, marami pa rin ang nahihirapang umangat sa buhay? Hindi lang ito dahil sa pagiging kulang sa diskarte at personal na kalagayan sa buhay. Malaki rin ang epekto ng mga sistemang nakapaligid sa atin. Narito at pag-usapan natin ang anim na dahilan na humahadlang sa ating tunay na pag-asenso. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, pakihit mo na ang subscribe button. Pakilike and share na rin ang video. Salamat. Ang kakulangan sa quality education. Isa sa pinakamalalim at pinakaimportanteng dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hirap umasenso ay ang kakulangan sa dekalidad na edukasyon. Ang edukasyon ay isa sa pinakaepektibong paraan para makaahon sa kahirapan. Ngunit sa Pilipinas, marami pa ring paaralan ang kulang sa resources. Ang epekto nito, mababa ang competency ng graduates. Kaya hindi rin sila nakakakuha ng mataas na sweldo o magandang trabaho. Para sa taong 2024, PISA results or ang Program for International Student Assessment, nangungulalat pa rin ang Pilipinas pagdating sa math, reading, at science para sa mga batang 15 years old. Nahirapan matuto ang milyon-milyong mga estudyante sa modular learning noong pandemic at hanggang ngayon, nahihirapan pa rin makahabol ang ilan sa kanila. Hindi rin pantay ang kalidad ng edukasyon. Sa mga private schools, may internet. Updated ang mga textbooks, mas maliit ang klase, kaya mas natututukan ng mga estudyante. Pero sa maraming public schools, overcrowded ang mga classrooms, luma ang mga gamit, at minsan kulang pa sa guro. Bukod pa dyan yung pagkakaroon ng multiple class shift system dahil nga sa sobrang daming estudyante. Libre naman ang public education sa Pilipinas. Pero libre nga ba talaga kung kulang-kulang ang gamit, outdated ang mga libro, at minsan wala pang maayos na classroom? Kung halos 60 students sa isang classroom, mahirap masigurado na natututo ang mga bata. Kapag ang bata ay hindi nakakakuha ng tamang kaalaman at skills, hindi siya handa na humarap sa tunay na mundo. Minsan, nakapagtapos nga ng kolehiyo pero hindi pa rin makahanap ng maayos na trabaho dahil kulang sa skills na kailangan ng mga kumpanya. Malaki ang epekto ng edukasyon sa tinatawag na cycle of poverty. Kapag mahina ang edukasyon, syempre walang magandang trabaho. Syempre maliit lang ang kita at hindi ulit afford ang quality education para sa mga anak. Marami sa atin ang hindi na nakakataka sa ganitong cycle ng buhay. At habang hindi natin ito tinatapatan ng tunay na reforma sa edukasyon, maraming Pilipino ang mananatiling nakakulong dito. Kaya dapat nating ipaglaban ang dekalidad at pantay na edukasyon para sa lahat dahil ito ang unang hakbang para mabigyan ng tunay na chance ang bawat Pilipino na umasenso. Ang mababang sahod at underemployment. Marami sa mga nagtatrabaho sa Pilipinas ay minimum wage lang ang sahod. Minsan, mas mababa pa nga. Hindi sapat ang kinikita nila para umasenso o makaipon. Ang iba naman ay overqualified sa kanilang trabaho, pero napipilitang tanggapin na lang dahil sa kakulangan ng available na opportunities. Ang minimum wage sa NCR as of 2025 ay around 695 pesos per day. Pero ayon sa Ibon Foundation, ang pamilya na may 5 miyembro ay nangangailangan ng at least 1,200 pesos per day para mabuhay ng maayos. Ibig sabihin, kahit nagtatrabaho ng 8 hanggang 12 oras kada araw, kulang pa rin para matugunan ang basic needs. Lalo na kung may anak ang pinapaaral, may mga bills na binabayaran, kailangan ng pagkain at pamasahe pa sa araw-araw. Hindi lang yan, marami rin sa atin ang tinatanggap na lang ang trabaho kahit na no work no pay setup, kahit walang benepisyo, dahil wala nang ibang option. Dahil sa maliit at kulang na kita, hindi makapag-ipon ang pamilya. Kapag may emergency, nagkakasakit, nawala ng trabaho, walang mahugot, kaya utang na naman, at nauulit ang ganitong cycle. Maraming college graduates ang napupunta sa mga call centers bilang agents, kahit na hindi ito tugma sa kanilang field. Dahil ito lang ang available na trabaho na kahit papaano ay mas may mataas na kita. Nagtapos ka ng 4 to 5 year course pero sa dami ng kakumpetensya,
na may mas experience o koneksyon na uuwi ka sa trabaho na malayo sa iyong plano. Basta may work ka lang. Pero kagaya sa ibang industry, kung hindi talaga ito ang pangarap mong trabaho at hindi angkop sa iyong tinapos, makabubuting magplano hanggat maaga pa kung paano makakapag-transition sa career na talagang gusto mo. Kailangan na rin talaga ng magandang reforma sa ating wage system. Dapat tulungang itaas ng gobyerno ang sahod base sa cost of living. Alam nating hindi yan madali. Pero habang naghihintay tayo ng mas maayos na sistema sa ating gobyerno, kailangan pa rin natin gumawa at maghanap ng paraan para hindi tayo manatiling stuck sa buhay na hindi mo pangarap. Ang kakulangan sa financial literacy. Ang isa pang tahimik pero matinding dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hirap makaahon. Ang financial literacy ay ang kaalaman kung paano tama at maayos na gamitin, ipunin at palaguin ang pera. Pero marami sa atin ang hindi naturuan kung paano ang tamang pag-manage ng pera. Marami ang lumaki na marunong lang magtipid at mag-ipon. Kaya kahit hanggang sa tumungtong sa tamang edad, puro ipon na lang. Hindi alam kung paano palalaguin ang mga naipon, ang ending, wala ring asenso. Marami rin, kapag may dumating na malaking pera, tulad ng bonus o padala, inuuna agad ang porma kaysa ang pagkakakitaan. Sa halip na mag-ipon o mag-invest, maraming OFW rin ang inuubos ang kita sa pagpapadala para sa buwan ng gastusin ng pamilya. At sa totoo lang, maraming Pilipino ang mas magaling gumastos kaysa sa mag-budget. Ubus agad ng sweldo bago pa man dumating ang next sahod. Yung iba nga, kabisadong kabisado na kung saan at kanino uutang. Kaya nga uso pa rin ang 5-6 na pautang lalo na sa mga palengke at sa malalayong probinsya. 75% ng mga Pilipino ay walang savings. 8 sa bawat 10 workers ay walang emergency fund. Kaya sobrang mahalaga ang financial education. Dahil kahit gaano kalaki ang iyong kita, kung hindi mo alam kung paano ito hawakan ng tama, mauuwi rin ito sa wala. Ang kakulangan sa financial literacy ay hindi lang personal na problema, kundi isa ring pambansang issue. Ito ay isang malaking factor kung bakit maraming Pilipino ang hindi makaahon sa financial struggles. Sa panahon ngayon na napaka-accessible ng maraming information, ang pag-aaral ng tamang paghawak ng pera ay hindi na lang isang opsyon. Ito ay isa ng pangangailangan. Ang korupsyon, ang isa sa pinakamalalim na ugat ng kahirapan sa Pilipinas. Kahit pa gawin mo na ang lahat ng tama bilang Pilipino, ang magsikap, ang magtipid at mag-ipon, pero kung ang mismong sistema naman ng ating bansa ay bulok, paano ka nga ba talaga uunlad? Kapag ang pondo ng bayan ay napupunta sa bulsa ng iilan, hindi umaabot ang serbisyo sa mga nangangailangan. Imbes na sana ay mapunta sa mga proyektong makakatulong sa mga tao, tulad ng edukasyon, pangkalusugan at mga infrastructures. May korupsyon na nga, madalas hindi papatas ang sistema. Nariyan ang PhilHealth scam. Bilyong piso ang nawawala sa ghost claims habang maraming Pilipino ang hindi makapagpagamot. Marami rin magsasaka ang nalulugi dahil sa smuggling at kakulangan sa suporta ng gobyerno. Ang bilyong-bilyong piso na budget para sa mga infrastructures na kinurakot at pinaghati-hatian lang ng ilang tao sa gobyerno. Sa halip na sana ay makatulong sa pagtatayo ng mga classrooms, flood control projects, health centers, murang pabahay at mga kalsada. Kung hindi ka pa nakakaramdam ng galit, kung hindi ka pa naiinsulto, o ni minsan hindi nangilid ang luha mo, baka hindi ka tunay na Pilipino. Kailangan natin ng gobyerno na totoong para sa tao, yung may konsensya, yung may transparency at accountability. Yung kaya tayong protektahan at ipagtanggol sa mga magnanakaw ng kaba ng yaman. Hindi natin kailangan ng mga politikong ginagawa tayong negosyo para lang yumaman. Pero hindi lang gobyerno ang may pananagutan dito. Tayo rin.
Maging matalino sa pagboto. I-report ang mga katiwalian sa halip na magbulag-bulagan. Ang korupsyon ay hindi lang issue ng moralidad. Issue ito ng kabuhayan. Issue ng buhay. At habang pinapayagan natin ito, hindi makakaangat ang ordinaryong Pilipino. Tayong lahat, bilang mga Pilipino, ang susi sa pagbabago. Ang breadwinner trap. Ang pagiging breadwinner ay malalim na bahagi ng kulturang Pilipino. Maganda ang hangarin nito, pero kadalasan nauubos ang kita ng isang tao para suportahan ang buong pamilya. At hindi ito sustainable. Gaya ng mga OFWs na nagtatrabaho sa abroad ng maraming taon. Pero pag-uwi, wala pa ring naipon dahil lahat ay ipinapadala sa pamilya buwan-buwan. Mahirap rin makapagsimula ng sariling pamilya o negosyo ang isang breadwinner dahil sa kanya nakaasa ang buong angkan. Sa maraming pamilyang Pilipino, maging panganay ka man o hindi, kung ikaw ang pinakaresponsable, ikaw na ang aasahan ng lahat. Kung ikaw ang pinakamasipag at laging may trabaho, sa iyo na aasa ang lahat. Tinatayang 7 sa 10 kabataang Pilipino ang nagiging breadwinner agad matapos makagraduate. Ang average age ng breadwinners ay 22 to 25 years old. 65% ng OFWs ay breadwinners, hindi lang ng sariling pamilya, kundi pati na ng extended family. Kahit pagod ka na, kahit sakto lang ang kita, kapag may kailangan ng pamilya mo, ikaw ang unang tinatawagan. At siyempre, dahil mahal mo sila, bibigay ka. Bago mo pa maalala ang sarili mo, ubos na pala ang sweldo mo. Ang masakit, habang tumutulong ka sa iba, ikaw ang hindi nakakaipon. Walang ipon, walang investment, walang asenso. At minsan, walang kapalit kahit utang na loob. Ang bahala na attitude. Ang bahala na ay bahagi ng kulturang Pilipino na may mabuti at hindi mabuting epekto. Isa itong paraan para bumunot ng lakas ng loob na harapin ang mga bagay, mga problema at mga pagsubok. Kahit na nga hindi tiyak ang resulta. Pinapagpag nito ang labis na pag-aalala at upang kumilos na lang kaysa mangamba. Pero kung nakasalalay rin sa bahala na ang kinabukasan ng iyong pamilya at lalo na sa kinabukasan ng mga anak nyo, ito ay hindi magandang plano. Ang bahala na ay nagpapahiwatig ng kawalan ng plano at kawalan ng paghahanda sa buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng pagtanggap sa kapalarang kinamulatan. Nagriresulta sa pagsuko sa kahirapan ng buhay at pagtanggap sa kawalan ng pag-asa. Sa isang mundo na importante ang pagpaplano at ang responsibilidad, kailangan matutunan ng mga Pilipino kung kailan ang bahala na ay nagiging hadlang sa pag-unlad. Imbis na mag-budget, ang sasabihin, bahala na kung maubos ang sweldo. Kakain na lang tayo kung anong meron. Ang resulta, paulit-ulit na pag-utang at hindi makaipon. May mga kabataang humihinto sa pag-aaral dahil ang paniniwala, bahala na, wala rin naman mangyayari kahit makatapos. Dahil walang nakuhang qualifications, walang makuhang maayos na trabaho, stuck sa pagiging minimum wage earner. Sa halip na bumoto ng tama, ang mga sinasabi, pare-pareho lang naman sila, bahala na kung sinong manalo. Ang resulta nito, hindi napapalitan ang mga namumuno sa gobyerno. Nawawala ng motivation ang marami na magsikap dahil sa paniniwalang ganun din naman ang ending kahit anong gawin. Bahala na, hindi rin naman tayo yayaman. Mga salita na simple lang pakinggan. Pero ito ang mga salitang unti-unting pumapatay sa pag-asa ng maraming Pilipino. Hindi totoo na hanggang dyan ka na lang. Hindi totoo na ganyan na talaga ang buhay. Ang totoo, may pag-asa at may magagawa ka para magbago ang iyong kapalaran. Hindi kasalanan ng isang Pilipino ang ipanganak na mahirap. Pero may mga bagay na kaya nating kontrolin at baguhin para rin umasenso.
Please subscribe to the channel and like the video. Thanks again for watching and see you in the next one.